Mga kaparokya, Anjo Iliana ididemanda ng Eat Bulaga or TVJ Production dahil sa mga pinagagawa nito against sa mga host ng nasabing noontime show. Yan ang pag-uusapan natin mga kaparokya ngayong araw po. Pero bago natin talakayan yan mga parokya, makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin na sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video. Maraming salamat po sa inyo mga parokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, nitong nagdaang mga araw ay talagang sumambulat sa TikTok ang mga pinagagawa nga po ng dating host ng Itbulaga na si Anjo Iliana na kung saan ay kung ano-ano nga pong paninira ang pinagsasabi nito sa mga dati nitong nakasama sa trabaho. Tulad nga po mga kaparokya ni Senador or Senate President Tito Soto na kesyo may kabit daw po mga kaparokya si Senador Tito Soto. Even ang Itbulaga mga kaparokya ay hindi po pinalagpas na kung saan ay meron daw pong sindikato dito na wala naman po siyang pruweba na maipapakita kundi purong yaw-yaw nga lang po mga kaparokya. At isa po sa tinira din po nito mga kaparokya ay si Bossing Vic Soto at si Joey De Leon. Di po pinalagpas ni Anjo Iliana yung tinatawag niya pa po kumpare na si Bossing Vic Soto at Joey De Leon. At di rin po nito mga kaparokya pinalagpas ang issue nito kay Jose Manalo at even mga kaparokya kay Alan Kay. Di po natin napanood yung issue nito sa Aldab. Pero meron din po siyang revelation regarding nga po dito at yung mga dati pang host tulad nga po ni Pia Guanyo. So, grabe yung mga pinagagawa nga po ni Anjo Iliana na sa tingin ko mga kaparokya ay kulang sa pansin. Kumbaga mga parokya, napaka-irrelevant na po kasi dahil wala na po siyang trabaho at tanging sa TikTok na lang po siya mga kaparokya humahanap ng pagkakakitaan. Well mga kaparokya, sino pa naman ba magtitiwala sa kanya kung ganyan ang kanyang pag-uugali? Kahit ako mga kaparokya, kahit hindi ako artista or yung sabihin natin na ordinaryong tao na kakilala ko lang po si Anjo Iliana ay hindi na po ako magtitiwala sapagkat nagawa nga po niyang siraan or traidorin ang mga dati nitong nakasama. How much more pa kaya ako na isang ordinaryo lang kung kakilala ko nga po si Anjo Iliana. Pero mga kaparokya, yung pinaggagawa ng dating katrabaho ng Legendary Trio at ng mga legit Dabarkads ay parang mabibigyan na po mga kaparokya ng hustisya. Bakit kanyo mga kaparokya? Sapagkat ibinalita po ni Christy Fermin na file nga po ng kaso against Anjo Iliana ang produksyon ng Itbulaga na TVJ Production. At medyo binigyan nga po tayo ng snippet na pahayag nga ito ni Ryan Agoncillo nang in-interview nga po siya ni MJ Merfori nitong nagdaang araw. So, congrats nga po pala muna mga parokya kay Ryan Agoncillo dahil isa nga po siya sa cast ng The Good Doctor kung saan pinagbibidahan niya po ito ni Inigo Pascual. But anyway, mga parokya, pakinggan po natin ang sinabing ito or binalitang ito ni Christy Fermin. Meron kang dapat na panagutan. Hindi ba naman, Romel? Oo, ay paano na ngayon ito? Dabarkads. Oo, ang dami dito na pinagagayan yan. Kasi lahat ng mga pinagkitang pangalan at pinaraan at klientwa niya. Sobra naman kasi. Sobra naman kasi ang ginawa niya. Isang programa na hindi naman niya inaano. Kung tutuusin niya, masasalamat ang ibigay niya. Dapat niyang ibigay sa Itbulaga. Pero sabihin na natin, nag-ano siya nag-deliver ng kanyang talento.
Oo, pero kahit po tayo may talento, kung wala pong magbubukas sa visual para sa atin, ang talento ay mababaliwala. At yan ang naging naging role ng Bulaga sa kanyang buhay at karera. Diba? Siyang miyembro, tinanggap siya bilang miyembro. Pero yun, para magkatrabaho siya ng gusto 20 years. Oo, ang dalawang dekada, hindi simple yun. Yung araw-araw na pagkain-usapan, yung pagkakailangan mo, binigay sa'yo ng Bulaga. Pero ano ang ikinanti mo? Sa halip na magpasalamat ka, uwinasa ko at napakatangit ng sinabi mo. Sa total din lang, ididimanda na nila ako. Ito lang ang sasabihin ko. Walang maiiwanang mag-asawa dyan na buo. Lahat sila magkakaiwa-iwalay. So talagang nasa isip niya talaga na wasakin ang mga relasyon. Hindi ko lang Nakakalungkot kung nangyari sa kanya. Sobra. patalo ka. Ay, nako. Pwede ko naman sana siyang gumawa ng iba. Dahil may talent naman siya, bakit napunta siya sa ganitong klaseng hotel? Na, alam mo yun, Saka kung kinaya yan, nagawin yan sa Itbulaga, sa kanyang mga kalabarkad, lalo na sa Tito Diken Joey, sino ang ibang tao para hindi niya pwedeng gawan nakatraidoran? Di ba? Sino ang ibang tao kumpara dito sa mga dabarkad nang talaga namang naging kaibigan niya ng mahabang panahon. Pero nakita mo ang ginawa niya, hindi sa isa niya. At ang mismong programa, sinabi mo ay merong sindikato, may sindikato, bakit hindi ka kakasuhan? Ano-ano ang mga pruweba mo? Ngayon mo ilantas kapag kinasuhan ka na. Ano ang mga resibo mo? Ayan. If I can betray your brother, definitely. Yun nga po mga kaparokya, tutuluyan na nga po mga kaparokya ng Itbulaga Production ang paninira or pambabalahura mga kaparokya ng dati nito talent na si Anjo Iliana. At para sa akin mga parokya, ito po yung pinaka the best way na gagawin niya po ng legendary trio sapagkat hindi po maganda ang ginawa sa kanila ni Anjo Iliana. Tama din po mga kaparokya ang pagiging tahimik or yung pananahimik na ginawa nila sapagkat at least mga kaparokya pinakita lang po ng mga host or ng production ng Eat Bulaga yung pagiging edukado. So yun nga po mga kaparokya, ito nga rin po ang isa sa mga gusto natin gawin ng pamahalaan or management ng Eat Bulaga na kasuhan nga po si Anjo Iliana dahil hindi nga po maganda ang mga revelation nito na wala naman pong kaukulang pruweba na maipapakita. At tulad nga po ng ginawa mga kaparokya ni Senador Amy Marcos ay nyaw-nyaw nga lang po mga kaparokya. Pinatunayan lang po dito mga kaparokya na wala po sa katinuan ang dating host nga po ng Eat Bulaga na si Anjo Iliana. At again, tulad nga po na sinabi ni Nanay Christy, ay sino pa ba ang magtitiwala sa taong ito na kung ang mga dating nakatrabaho nga ay siniraan, how much more pa nga po kung yung hindi nito nakatrabaho or yung ordinaryong Filipino. Or sabihin natin mga parokya, yung mga naging kaibigan nito outside Eat Bulaga. So, yun nga po mga parokya para sa akin, congratulations in advance para sa Eat Bulaga dahil mga kaparokya walang lusot dito si Anjo Iliana. Matapang pa mga kaparokya, akala mo naman may kaperahan na may ipambabayad sa ginawa niyang kasiraan against Eat Bulaga. Daig pa nito mga kaparokya yung ordinaryong tao na lumalaban sa buhay. Yung ordinaryong tao na hindi naninira ng sino man, hindi nangahamak ng sino man para mabuhay. Nakakaawa mga kaparokya ang sinasapit ngayon ni Anjo Iliana. Subalit ang awa mga kaparokya minsan ay inilalagay sa tama. Kaya mga parokya para sa akin ito yung pinaka the best way na ginawa nga po ng pamunuan ng Eat Bulaga
Partikular nga po mga parokya ng mga host na binanatan or siniraan ni Anjo Iliana. Ito nga po mga parokya sinasabi natin ang epekto ng politika na alam naman po natin, self-proclaim nga po siya na DDS or sumusuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at balak pa nga po mga parokya tumakbo sa senador sa ticket nga po ni Sara Duterte as if naman po mga parokya ay mapapabilang siya dahil kahit artista siya mga kaparokya, tingin ko pagdating sa politika ay isa po siyang katiting. Kumbaga, isa po siyang maliit na tao when it comes in politics. Dating vice mayor pero mga kaparokya, I doubt na magwagi ito bilang senador. I-underestimate mga kaparokya the power of mga legit dabarkads. Remember mga kaparokya, milyon-milyon din po ang sumusuporta sa Eat Bulaga, sa Tito Vic and Joey. Kaya hindi mo pwedeng maliitin ang mga nagmamahal sa legendary trio at sa pinakamatagal na pananghaliang programa dito sa bansa. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo? Or agree din po ba kayo sa gagawin ng pamunuan ng nasabing noontime show? Paki-comment naman po mga kaparokya yung opinion nyo patungkol na po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.